sa lakas, sa proteksyon, sa katatagan, at syempre sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkaloob niya sa akin. Sa pananatili ko sa Amo, nandun yung proteksyon niya sa akin palagi. At syempre, salamat sa Gia family. Year 2007, nagsimula ako rito. Kasalukong. Siyempre, pag naiisip ko kasi yun, tuwing gabi naiisip ko, hindi naman ako nalulungkot dahil ako'y na-terminate. Pero siyempre, yung bonding, yung buhay na, nagsimula kasi ako dito sa wala. From nobody to somebody. Dito ako lumago sa tulong na rin ng Banal na Espiritu at sa tulong na rin ng mga pastor, yung mga salita ni Lord. Dito ako lumago, lumalim, at namunga, at patuloy na ginagamit ang buhay ko para magministeryo para sa kanyang kaluwalhatian. At syempre, salamat din sa buhay ni Pastora Liway, sa buong Chong family, na sa mga ganitong sitwasyon na hindi mo inaasahan, nandyan yung bukas sa kanilang pinto sa pagpapatuloy at patuloy na pag-extend na kanilang mga blessing. At syempre, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil sa mga ganitong sitwasyon, may nilalagay siyang mga tao na maging katulong ko sa panahon ng kasagsagan ng bagyo. Sister Valen, salamat. Dahil nung pinababa ako ng kasagsagan ng bagyo, nandun siya, katabi ko lang siya. Ang amo niya, may favor upang tulungan ako na dalhin ang aking mga gamit dahil kung ako lang, hindi ko kakayanin. Salamat sa Panginoon. Alam ni Lord, ang desire ng puso ko na makapanatili pa dito, makapaglingkod at magamit din ang buhay ko para sa kanyang kaluwalhatian at isama niyo ako sa prayer dahil mamayang 3:30, meron akong interview sa isang employer at sa mga ilang araw pang natitira ng visa ko dito sa Hong Kong, alam ko na may mga interview pa akong ma-encounter pero sabi ko nga, ang kalooban pa rin ni Lord ang maganap. So, maraming salamat mga kapatid. Panghahawakan ko na may gagawin si Lord. May mga mga siyang pagkilos na gagawin ko. Sabi nga, sa lahat ng mga nangyayari, good or bad, ang lahat ng ito ay nagaganap. Pero si Lord ay kasama natin na kumikilos sa lahat ng ito. Kaya maraming salamat mga kapatid. Hindi man tayo magsasama-sama sa mga ilang buwan or hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero ako'y nananampalataya at nananalig na tayo magsasama-sama pa rin. Kaya maraming salamat mga kapatid. Mamimiss ko kayong lahat. Pero siguro, for a short time lang, panghahawakan ko yun. Kaya maraming salamat mga kapatid sa Panginoon family. At unang, siyempre, higit sa lahat sa ating Panginoon. Yun lang po at maraming salamat. Kasi sa'yo po, binigay ko yung tithes ko bago ko umuwi. So, Sunday binigay ko yung tithes. Tuesday, nag-iwan si Amo ng 1,000. Sabi ko, praise the Lord. Kasi, nag-aalala ako baka magkulang. Pero si Lord, dinoble yung tithes na ibinigay ko. Sabi ko, napakabuti mo naman, Lord. Pagbalik ko ng Pilipinas, lahat ng hawak kong pera, nagkasya. Though may mga nagbayad din, praise kasi yung alalahanin mo ay hindi naging hadlang doon sa sa paglalagi ko. So nagagalak ako kasi nakausap ko yung mga anak ko, sabi ko mga anak, pupunta ako sa Pangasinan, maiiwan kayo dito. Nanay niyo ko, pero meron din akong nanay na dapat ko rin alagaan. So, 10 days ako sa Pangasinan at doon nakapag-share ako sa nanay ko at nadala ko siya for 2 weeks sa church kung saan ay kagaya din ng church natin. Sabi ko, nawa ay si nanay ay tumugon doon sa akin at yun ang panalangin ko lagi na siya ay doon. Last week, this Sunday, sabi niya siya raw ay mag-church. Praise God. Yun naman po, at ako ay nagbibigay ng papisa sa Panginoon.
8 years na po na kami, anniversary po namin mag-asawa ngayon. 28 years. Dati po, isang langgam na lang daw ang hindi pipirma. At maghihiwalay na kami. Pero, napakabuti po ng Panginoon. Sapagkat, pinaalala sa akin ng Panginoon na walang makakapaghiwalay sa pinagsama ng Panginoon. Hindi ang kamatayan lamang. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa mga salita niya, sa mga pagpaparinig ng mga salita niya. Dahil po doon ay talagang nabago po yung pananaw ko sa aking asawa at tunay po na dapat una, ikaw muna yung magbago bago yung gusto mong mabagong tao. At 28 years na po kami, may apo na rin po ako kami. Kaya labis pa ako nagpapasalamat sa Panginoon, maging sa aking mga employer na napakabait. Sa darating na January, marami po kaming pagkakagastusan pero napakabait po talaga ni Lord. Iniisip ko na yun. Pero nakahanda na pala talaga ang kanyang pagpapala. At isa pa po ay kailan lang po na nagkaroon ng item sa school na pinatuturuan po ng aking anak. At isa po siya sa napili. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon. Mababawasan na po yung gastusin ko. At sila na po ang magbibigay siguro. Nanonood sila. Oo, sana nga. Sabi ko nga sa kanila oo nga po, next year sabi ko nga, mababawasan na yung budget na ipapadala ko at kayo na rin ang magbibigay sa papa nila. Mababawasan na talaga yung budget at makakapag-ipon na. Kaya maraming salamat sa Panginoon, maging sa inyo mga kapatid. Maraming salamat, Pastora, sa pag-motivate Sister RG. Maraming salamat po. Papuri po sa Panginoon. Salamat po. Una, yung pagkakataon na binigyan niya sa akin na makabalik ulit dito sa Hong Kong. Sapagkat hindi madali yung desisyon na umuwi at tapusin yung kontrata. Dahil nung alis ako, parang hinahati yung puso ko dahil lalayo na naman ako dito. Ganun pa man, may perfect time na ibinigay si Lord para ako makauwi sa tagalong panahon na hinihintay ko na makasama muli yung mga mahal ko sa buhay sapagkat kinakailangan. So, nung nagpaalam ako, hindi nila ako pinayagan. So, naghintay pa ako ng ilang taon pa bago makasama ko sila dahil yung perfect time na ibinigay niya, pinauwi na ni Lord yung aking nakasign doon sa kontrata ko para ako ay makauwi. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos sapagkat binigyan muli niya ako ng pagkakataon dahil nag-hire sila bago pa lang ako umuwi. Nagtatry na kaming humanap ng mga kapalit ko. Tanggap ko dahil kinakailangan talaga. So, naghintay pa rin ako. Sabi niya mo bago ako umuwi, Cheche, hindi ko maibibigay yung 3 months. Sabi niya ganyan. Kinakailangan namin yung katulong dahil talagang full-time talaga sila sa trabaho. After 2 months, sabi, pag hindi ka makakabalik, mag-chat ka agad sa akin. 1.5 months, nag-chat na ako. Sabi ko, hindi ko sila pwedeng iiwan. Yun. Tapos after 1 month, andito na si Katulong. Ngayon, nang matanggap ko yung mga prayers kay Sister Cynthia, nung na-terminate siya, kasama ko nung ipinananalangin din yung sarili ko. And that time, pagkatapos hindi pa ako nakakatayo, nag-chat si Amo, Cheche, gusto mo bang magkatrabaho uli? Sabi niya ganyan. Sabi ko, yes ma'am, ang pag-asa ko, bibigyan niya na ako ng ibang amo kasi yung sabi niya, bibigyan kita ng ibang amo kung kinakailangan mong bumalik. Sabi ko, iisipin ko pa dahil yung katulong ko, sabi niya, papalitan ko.
Sabi niya ganyan, hindi ako pumayag kasi ayaw ko din naman na mag-determinate masakit sa isang ano. Pero kung ayaw mong bumalik dito, sabi niya, mag-hire talaga ako. O di sabi ko, pag-iisipan ko. Then, salamat sa Panginoong Diyos dahil yung mga pagkakataong yun, after siguro 2 days, nag-chat yung kapatid ni Amo, si Don, yung employer namin ni Pastora Jenny. Yun, sabi niya, babalik ka dito, see you soon. Sabi niya ganyan. Sabi ko, salamat kasi napag-isipan ko na. At patuloy na ipinananalangin ko noon yung anak ko. Praise God, okay na siya. And then sabi niya sa akin kagabi, na-graduate na ako. Dadalwa na yung vitamins ko. Sabi ko, praise God. Kasi tapos na lahat. Sabi ko, andito na ako. Tapos kung halimbawa, mag-decide ka na magtrabaho, gusto ko, sabi ko, dito ka na sa Hong Kong kung magtatrabaho ka. Pero hindi pa ngayon sa mga pagkakataong ito, magpahinga ka muna at practicein mo muna yung sarili mo. Kaya papuri sa Panginoong Diyos sa mga pagkakataon na ibinigay niya sa akin, patuloy na nananalangin na kalakasan, bagamat minsan nung panahon na tayo nanghihina, talagang pilit na pinalalakas ng ating Panginoong Diyos at pinagsisikapan din naman po natin. Kaya pinupuri ko ang Panginoong Diyos sa buhay ko, pinasasalamatan. Tunay na nakilala ka, Panginoon. Amen.